Hello mga kudoks, kamusta na po kayo? So ngayon, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa kondisyon na undescended testis. So, naisipan ko pong gawin ang video na to kasi meron pong nag-message sa akin na nagtatanong kung bakit walang bayag daw ang kanyang bagong silang na batang baby na lalaki. So, sa totoo lang, napaka-common ng kondisyon na ito at most of the time, wala talagang reason kung bakit nangyayari ito na walang bayag ang isang baby. Kahit wala talagang main reason kung bakit nangyayari ang kondisyon na ito, ay pwede itong related sa prematurity or yung mga baby na nasisilang before 37 weeks or yung mga low birth weight na baby, meaning yung mga maliliit ang timbang na baby. At ang pangatlo ay ang mga baby kung saan merong mga family history ng undescended testis. Dahil dyan ay maaaring hindi pa lumulusot or bumababa ang itlog ng isang baby patungo sa kanyang scrotum. Rarely or sa paminsan-minsan na reason ng undescended testis ay dahil sa isang hormonal problem. So ano ba ang iba't ibang klase ng undescended testis? Meron tayong tinatawag na true undescended testis or yung totoo talagang hindi bumababa pa ang itlog ni baby. Ibig sabihin, maaaring nasa tiyan pa ito or maaaring nasa singit pa ito ng baby. Ibig sabihin ay nandyan yung testis pero hindi pa ito bumababa sa actual niyang lugar pero nasa daanan na ito. Hindi pa lang ito bumababa for some reason. Ang isang klasifikasyon ng undescended testis or yung tinatawag natin na ectopic testis. Ano ba yung tinatawag na ectopic testis? Ibig sabihin, ang testis or ang itlog ng baby ay nasa lugar kung saan dapat hindi siya nandun. So, saan ba itong mga lugar na ito na pwedeng mawala or makita ang isang testis or yung tinatawag natin ectopic testis? So, pwede itong makita sa ari ng isang baby, pwede rin ito sa perineum o yung lugar in between ng butas ng daanan ng dumi at saka ng bayag ng isang baby. At pwede rin itong makita sa taas ng hita. So yun yung mga lokasyon na tinatawag natin na ectopic testis or testis na nasa abnormal na lugar na hindi dapat dinadaanan ng testis. So, most of the time, once isinilang ang isang baby, ay ini-examine ito ng nurse or doktor sa ospital. So, most of the time ay malalaman nyo na kung merong undescended testis ang iyong baby. But for some reason, kung hindi ito nakita during newborn or pagkasilang ni baby, ay minsan ang mga magulang ang nakapansin nito kapag pinalitan nila ang diapers ng isang baby at saka kung kanilang hawakan ang scrotal sac ng isang baby ay magtataka sila kung bakit wala doon ang testis ng lalaking baby. At dahil dyan, pupunta sila sa doktor at magtatanong kung ano ang susunod nila na gagawin. So, ano ba ang gagawin natin kung mapansin natin na walang testis or walang bayag ang ating baby? Siyempre, ang una nating gagawin ay dapat pumunta tayo sa ating mga doktor or sa isang pediatrician para masuri ang ating baby. So once makita na ito ng pediatrician, most likely ay mag-order siya ng tinatawag natin na ultrasound. So pwedeng ultrasound sa tiyan kasi nga sabi ko kanina pwedeng nandun yung testis at pwede ding scrotal ultrasound or yung ultrasound sa bayag or sa scrotal sac ni baby kasi pwedeng nandun lang ito pero nasa bandang itaas lang ito ng kanyang scrotum. So, pwedeng scrotal ultrasound or pwedeng abdominal ultrasound.
Tapos, kung ma-document na talagang merong undescended testis ang isang baby, ay i-refer ka ng iyong pediatrician or ng iyong doktor sa isang specialista na tinatawag natin na pediatric surgeon or isang surgeon. So, ang surgeon na ang magmamanage kung kailangan bang i-observe muna ito for ilang months or baka kailangan ng operahan. So most of the time, in 3 months time, at 3 months old na si baby, most of the time ay nagde-descend or bumababa naman ito. Kaya kung mangyari na more than 3 months na wala pa ring pagbaba ng testis ni baby, baka i-consider na ng doktor or ng surgeon na operahan na si baby para bumaba ang testis ni baby. Bakit ba kailangan na mag-descend ang testis ni baby? Unang-unang reason nito ay merong mga komplikasyon na pwedeng maranasan ni baby kung hindi bababa ang testis nito or ang bayag nito. Unang-unang komplikasyon na pwedeng mangyari ay yung tinatawag natin na torsion or ang pag-twist ng cord ng itlog at magkakaroon ito ng makakaranas ang baby ng matinding sakit at pwede din itong mag-rupture or pumutok. So yun yung unang reason na bakit kailangang i-manage agad ang undescended testis. Pangalawang komplikasyon ng undescended testis ay testicular cancer. Pangatlong rason ay ang infertility or ang hindi pagkakaroon ng abilidad ng isang lalaki na magkaanak. So lastly, paano ba kung ang dalawang bayag ang hindi bumaba or undescended sa isang baby? Maaaring gawin ng iyong doktor ay magkaroon pa ng mas malawak na investigasyon at eksaminasyon kung bakit ba ang dalawang bayag ay hindi bumababa. Kasi pwedeng merong hormonal problem or may iba pang problema si baby. So maaaring magkaroon pa ng mga maraming test, hormonal test, at iba pang genetic testing na pwedeng gawin ang iyong doktor para malaman kung bakit yung dalawang testis ay hindi nag-descend or hindi bumaba. So mas maaari kung malaman ninyo na hindi bumababa ang isa o dalawang bayag or testis ng iyong baby, mas mabuting pumunta agad kayo sa iyong doktor. Okay? So salamat sa panonood ng aking video at sana po ay may natutunan po kayo. Please like and subscribe. Paalam mga kudoks!